Hello, 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 hello. Kumusta? May adlaw ka na tanan, magkaigsunan mga sampyak. So here we go again. Boy America Duterte loyalist magaingon nga kung adunay nahidog mo tungod sa tumang kakapuyog kaluya, ang imong mga pulong may magadasig kanya sa pagtindog. So mga kasampyak, kung saan mo kayo sa mundo, sana ay nasa mabuti kayong kalagayan at ang iyong buong pamilya, mabuhay po tayong lahat. God bless po. So time check, it is now 7:15 in the morning, 20th of December 2024 dito sa Brooklyn, New York. So ano lang natin, nakalabas lang gikan sa trabaho. Sobrang lamig na ngayon eh. Iba yung boses natin kaya inuubos ni Sipon. 3 weeks na ito kasi yung temperatura laging pabago-bago. So ito yung lagi kong sinasabi mga kasampiak na your health is your wealth. Kung kaya alagaan nyo yung sarili nyo. Kasi yung kahit ano pang yaman mo dito sa mundo, meron ka mga positions in life, mga magagandang sasakyan, mga bahay, lahat ng mga ari-arian. Pero kung meron ka mga debilitating illness, mga life threatening diseases, baliwala ang lahat ng mga ito kung baga hindi mo ma-enjoy yung buhay na meron ka. So at least man lang kahit sa Bisaya pa, pobre nga hamugaway. Katulad dito sa ibang bansa, dito sa US, may trabaho tayo. Hindi man masyadong yung sinasabi na talaga, sapat talaga yung kita. Pero at least man lang. Hindi katulad sa atin sa Pilipinas na pag may pag makakasakit ka lang, konting sakit lang, pupunta ka sa hospital, wala. Yung kakarambot mo lang na savings, maggastos mo pa, magkakautang ka pa o magni-negative ka. So wala. So at least dito ang makakain ng mga mayayaman, makakain mo rin, ganun. Yun yung kagandahan dito. At saka hindi din may ganda yung healthcare, ganun. Ganun, education. So at least patas dito yung gobyerno. Hindi katulad sa atin sa Pilipinas na yung batas at yung panggobyerno para lang sa mga mayayaman. Kung pag ikaw ay mahirap, wala, kakarampot lang yung ibibigay sa iyo ng gobyerno. Kung baga behind talaga. So ano bang pwede natin pag-uusapan mga kasampyak? So pala, kayo mulit-muli kung inanyayahan na magsampyak man lang nito munti kong channel. So alam naman natin yung mga kaganapan, mga pangyayari dyan sa Pilipinas, ay 2024, year ending na. But few days from now, Christmas na. Pero duty po tayo, wala tayong dito sa ibang bansa, walang Christmas or New Year. Kung ka talaga, kung naka ka talaga na schedule mo na magtrabaho, trabaho ka talaga kasi pag mag-absent ka, mamimuhan ka naman, So alam naman natin yung mga kaganapan, mga pangyayari dyan sa Pilipinas, ang lahat ng mga ito orchestrated. Kasi demolition job yung mga detractors ng mga Duterte para pabagsakin ng mga Duterte, lalong-lalo na si Inday Sara na may malaking potential na magiging next president sa 2028. So ang ating magandang pag-uusapan ngayon, ito trending mainit, di ba? Itong laging tinutulig sa about sa PhilHealth, ganun, about sa healthcare and education, ganun, kasi sinizero nila yung budget. So we are now very far from the international standards, given naman yan. Kasi talaga tayo, ultimo yung mga computerization program, it should be have top priority ang healthcare dapat. Pero wala. Lahat kasi pwedeng mapoliticize or pinopoliticize sa atin. Yun yung problema. Even dito sa ibang bansa, itong halimbawa medication mo, pag halimbawa doon sa hospital, pag ibibigay ng medication, kukunin mo lang doon sa pharmacy. Kung baga doon na mo kukunin, or pwede din yung medication mo they will drop to your front door or hand it to you personally. Ganun yan sa dito sa ibang bansa. So dito sa ibang bansa, yung standard talaga yung education nila. Yun yung wala talaga tayong lahat. Kasi bibigyan ko kayo ng halimbawa. Dito yung anak ko 9 years old na, fourth grade. Dito sa ibang bansa, halimbawa katulad sa anak ko, yung nila sa atin, di ba, yung kahit sa 60 pa yun, 60 students or children, isa lang yung guro, di ba? Paano yung learning process niyan?
yung learning program pa, buhol-buhol. Paano na yung education, yung talaga, paano yung learning, paano catch up na isang estudyante na ganun karami, diba? Dito sa ibang bansa, dito mismo sa itong anak ko, lang sila, hindi nga umaabot ng 20 mga 16 nga lang sila pero 3 yung teachers. At ang ginagawa din dito, pag ahid yung anak mo, yung estudyante, sinisegregate nila yan. Yung mga behind dito sa kabila, yung mga ahid doon naman sa kabila, yung medium dito din. Kung baga sinisegregate nila para hindi magiging stagnant yung learning ng estudyante. Kung baga talaga ipisilin talaga yung utak ng nung estudyante kung hanggang saan talaga yung kaya niya. Yun kagandahan dito. Tapos yung mga behind, wina-one-on-one ng mga teachers, ganun. So yun yung kagandahan dito. Sa atin wala yan, di ba? Tapos libre yung laptop, libre yung mga notebook, papel, ganun. Libre yung mga libro, ganun. Yun yung kagandahan. Yan yung wala tayo sa Pilipinas. Kung kaya sabi ko, namangha ako nung una kong dito talaga. Na-surprise talaga ako. Kung kaya, basta sabi mo, yun na yung tax na binabayad ng mga manggagawa o ng mga meron talagang makikita. May pinapuntahan talaga. Hindi katulad sa atin, pupunta lang sa mga iilang mga politiko, ganun. Tapos sa atin, 'di ba yung ba ito? Sinulat ko kasi dito para hindi ako magkakamali. Ito yung lagi kong ginagawa. So under sa fiscal year of 2024, yung GAA or General Appropriation Act may total na appropriation for ayuda or cash assistance program na umaabot ng tumataginting lang naman na 318.5 billion. So, sobrang laki. Sa DPWH naman umaabot ng trilyones, ilang trilyon yung budget. So ito talaga masasabi ko. Itong mga politiko kahit nag-aaway, pero pagdating sa mga budget nagkakaisa sila kasi yung politics no permanent friends pero may permanent interest. Kung baga yung interest, yung vested interest nila parehas lang doon sa pira. Yun lang talaga ang problema. So dito naman sa the other side, gusto din ni Isbarbers na makakasuhan si EPRD, si former President Rodrigo Roa Duterte. Pero sa panahon ni Tatay Digong, sabi niya dapat kung pwede lang kailangan na ma-extend ng termino ni Tatay Digong pagiging presidente kasi hindi na tayo makakita pa daw ng presidente na katulad niya na ganun ka diligent, hardworking, ganun dedicated sa kanyang trabaho at lalong-lalo na yung drug war ni Tatay Digong. Kung sana lang naman kasi maganda daw is kung sana may adapt nga ng ibang bansa. Pero ngayon hindi na presidente itong si Tatay Digong, sabi niya karapat dapat ipakulong natin. Buang. Ikaw talaga barbero, wala ka talagang hulog. Maling-mali yung tupi mo Talaga mali yung gupit mo ngayon Kung kaya bagay na bagay talaga yung pangalan mo na Isbarbers, barbero. Kwentong barbero ka lang talaga. So yeah, ito. At yung kaso pa ay genocide daw. Sa ibang bagay sa ibang bagay naman may humahabol din sa impeachment trial na ni Inday Sara Duterte. So dito noong 19th of December. Ang problema nagsara na itong kongreso, itong mga crooks diyan sa reptiles family, yung mga crocodile farm diyan. So the day before noong 18th of December. Kasi 'di ba, alam naman natin na magpapasko na, New Year. So sayang naman yung mga ipon nila, mga pira nila na bayad ng mga tambalos-los. Magagastos nila 'yon At least naman magpakasarap buhay sila. Yung nakapakasarap pa na nila kasi sa opisina nila 4 days in a week lang sila papasok. Tapos ngayon ang aga nilang nagbabakasyon. Magpakasarap na sila kumbaga magpakasarap na sila sa pira na So kaya maganda namang lustayan yan kasi hindi naman sila hindi naman yung pira niya hindi kita sa hirap. So ngayon nangunguna si Isbarbers na i-push talaga ang Quadcom, yung na para talaga na makakasuhan si Duterte talaga, si Tatay Digong. Kasama diyan sa kaso sina Bato, sila si Bongo, saka si si Albayalde, yung former PNP chief.
yung kabady ni ano ni Bato de la Rosa, pati si Leonardo at si Garma at iba pa, marami yan. So yung ano daw, yung kaso daw is ano daw, against humanity, otherwise known as Republic Act of 1951, otherwise known as Crimes Philippine Act Against Humanitarian Law, Genocide and Other Crimes Against Humanity. Hindi wow. kung baga nasaktan na si ano, si Quintong Barbero, di ba? Kung kaya galit na galit siya, napahiya na sila. Kung kaya gusto na ano, yan ano, kung baga dati naghihimod siya ng wet packs ni Daray Digong, ngayon gusto na niya yung ano, kakasuhan, gusto niya ipapakulong. Pati itong mga vloggers nga, gusto niyang pakakasuhan, gusto niyang pa-iimbestigahan ng NBI. Kung baga ito yung delikado nito, kasi gusto nilang maipush na ano talaga, na mapa-impeach Inday Sara. Kasi pag ma-impeach Inday Sara, ano kasi yan, crucial. Pag si Inday Sara yung ano, pag hindi nila ma-impeach, sa 2028, tatakbo si Inday Sara, mananalo yan, ay malaki talaga chance sa maipardon yan si Tatay Digong. If ever na ipakulong nila, kasi papakulong talaga nila yan. Kasi pag wala na si Inday Sara, wala nang ano, magdepensa kay Tatay Digong, kundi tayo na lang mga Pilipino na naniniwala talaga sa kanya. Lahat pwede nilang gagawin. Tingnan natin yung budget, 'di ba? Kahit sa Senado, hindi natin maaasahan. Kontra sila mga sa insertion ng mga budget. Pero nung binigyan na sila ng 5 billion, at saka doon sila, wala mga records yung mga meetings nila, wala mga minutes, yun. Doon sila sa hotels, ganun. Nag-meeting. Hindi natin alam yung anong mga ano nila, cash. Sa Bisaya ba, cash sabutan. Ngayon, naipasa na. So, ganda. Kung si Tatay Digong, pag gusto talaga nilang kakasuhan na ngayon at ipapakulong, kayang-kaya nila yan sa pamamagitan ng pira, ganoon. At may narinig din tayo na trilyones daw yung ano, ibabayad para sa impeachment ni Inday Sara. So malaki talagang chance yan, di ba? Na ano, kung baga demolition job talaga. Di ba, nanggaling pa nga kayo Amy Marcos yan about yung trilyon na gagastusin sa impeachment ni Inday Sara, if I'm not mistaken. So itong ano itong batas na ito na gustong ano pakasuhan si Tatay Digong, itong batas na gagamitin nila, ito yung panahon ni ano Gloria Macapagal Arroyo. Sa panahon niya ito, at yung Senate President nito that time was ano si Juan Ponce Enrile, at yung Speaker of the House naman ay si ano Prospero Nograles. Yung Yumaong Nograles yata to na kalaban ni Tatay Digong talaga sa Davao, at naging kalaunan, naging ano friends niya, ganoon, nagkabalikan sila. At ngayon naman itong mga anak gustong kalabanin talaga itong mga Duterte, kumbaga nasa dugo na talaga nila So they also recommended also the case of the Davao, yung mga nangyayari sa Davao, gusto nilang isali, ganun. So ang daming drama ng bansa natin, so daming hindi dapat or kanais-nais na mga pangyayari, mga nangyayari or nangyari na. So, ganun yung kung baga orchestrated lang lahat ng ito, pero patungo talaga ang lahat sa mga Duterte. So, ang presidente mismo medyo nag-alanganin dahil galit na galit ng mga tao. So, hindi niya muna pinirmahan ang 2025 na budget itong sagaa. So, hindi, di ba sabi ng hindi ako maniniwala na muna siya dahil ang totoo diyan, napasok na talaga si BBM, kasi sabi niya kahit excuse me, kahit tinanggal na daw itong anong tawag nito itong subsidy ng PhilHealth, daw magiging maganda pa rin daw yung healthcare system, at mas lalo pa daw nilang papagandahin pa raw yung mga binibisyong pwede nilang iparating or gagawin na iparating para sa tao. Paano yan gagawin? Tinanggal na nga yung subsidy, yung sa yung manggagaling sa Syntax, yung manggagaling sa PCSO at saka sa Pagcor, wala na nga, naka-earmark yun ngayon tinatanggal na. Paano mo yan paano mo papagandahin? Ang rason naman yan, di ba, sa panahon ni Tatay Digong ginawa yan kasi itong mga PWD, itong mga
itong mga senior citizens natin, yung mga kababayan nating hindi kayang magbayad ng Prime membership, yun. So nilalagay na nila lahat yun. So yung dapat na mayroong counterpart itong gobyerno. So sabi ng ano na dapat sa batas meron silang 2-year forecast or buga naka na para naka-forecast na 2 years at saka para at din ibaba itong ano ba tawag nito, itong out pocket na expenses ng kasi tingnan mo kahit ilang tong mga manggagawa bayad ng PhilHealth, pero kakarampot lang naman yung yung ma-shoulder ng yung PhilHealth baliwala din. So ganun, at saka dapat taasan din itong benepisyo ng PhilHealth. So halimbawa meron na silang outpatient katulad dito sa ibang bansa na pwede yung hindi lang na kailangan mo pang magpa-admit bago ka maka-benefits ng ng PhilHealth. Dapat mayroon silang outpatient talaga. Halimbawa laboratory ganun, CBC ganun. Yun dapat sana. So sana tayo. So sana man lang kasi hindi pa niyan nalagdaan. Sana man lang maibito ito ng itong kung totoo talaga na sinabi ni Pangulong Marcos na mahal talaga niya mga kapwa Pilipino niya. Kung baga para ibito talaga niya ang budget ngayon. So kasi marami talaga naghihirap ipagpatuloy itong mga kagagawa ng mga politiko natin, lalong-lalo ng mga kasing lahat na ito ikagagawa ng lower house. Kung baga wala na ang check and balance kasi meron tayong 3 branches of the government, 3 body pero silang lahat na-control ng lower house. Sunod-sunuran na silang lahat. So titingnan natin hindi ibig sabihin gusto kung totoo pag hindi parang inaabandon na tayo ng presidente, lalo na itong edukasyon, itong mga pangkalusugan ng mga Pilipino. So yun. So sabi niya i-review muna nila, titingnan lang natin. So, kasi itong kongreso sobrang laki yung mga ginagastos nila yung mga investigasyon at yung diba pinakontempan nila yung mga resource persons na kumukontra sa kanila or ayaw talaga nilang hindi nila nagustuhan yung mga sagot ganun. Sobrang laki na yung gastos nila. Instead na para for legislation ang lahat persecution sa mga subordinates sa mga Duterte at sa mga Duterte ganun. Pero hindi maayos ang pagpasa ng GAA budget sa 2025. Kung baga kasi nakapokus sila paano pabagsakin or demolition job para sa mga Duterte. So bakit? Kasi yon ang ibig ko sabihin na focus na talaga sila sa mga Duterte ano? So kung kaya si Amy Marcos mas gusto pa niya na reenact daw itong budget lang muna. Kasi ang reenacted budget ay nangyayari pag pilyo lang pagpasa ng Kongreso sa budget. So ang nangyari diyan sa batas kasi automatic kasi na yung previous year na budget i-put back into effect kasi yun yung mangyayari diyan. So kasi ito yun ay mandated sa batas. So halimbawa failure yung hindi malagdaan ng presidente before the fiscal year end. So mangyayari automatic yung sa previous na GAA budget, yun yung ma-apply, mai-apply. So, yun yung totoo. Pero crucial talaga ito kasi mangyayari? Nakasuhan nila ang mga Duterte. Tapos lalo si Tatay Digong gusto niya pakasuhan ni Barbero. Pag halimbawa makulong si Tatay Digong, ni Inday Sara baka pasok pagka presidente sa 2028, automatic may pardon niya. Pero kung kaya't gusto talaga nila na ma-impeach si Inday Sara para walang makadepensa kay Tatay Digong, at kayang-kaya nilang balahurain si Tatay Digong at ang lahat. So hindi natin papayagan yan. Kung baga pag nangyayari yan, baka people's power, yan yung totoo. Yan yung totoo dyan na mangyayari. So sobrang lamig.
Kumbaga mga kasampyak, lagi lang tayong magmamasid-masid kasi papagrabe na itong mga nangyayari ngayon. Kumbaga hindi talaga tumitigil itong mga wakhum talaga. Itong mga buhaya talaga. Kaya nilang gagawin ang lahat kahit papatay pa sila ng tao. Kahit kikitil pa silang ng buhay. Basta lang mapasakan nila yung kagustuhan nila. Tingnan nyo. Doon pa lang sa budget. Ultimong si Angara, kakampi nila yan eh. Siya na yung kasi wala na si Inday Sara dyan sa DepEd. So siya yung pinalit. Mismo si Angara sinisiro yung budget ng DepEd eh. Kung kaya't umiiyak ngayon si Angara eh. Kakampi nila yun pero zero na. Kung baga zero ang healthcare system, ang PhilHealth, zero din ang edukasyon. Kung baga ang pangkalusugan at ang edukasyon talaga na para talaga yan sa Pilipino. Kung baga walang pakialam itong mga politiko. Gusto lang maibalik itong mga ayuda para titingnan natin na tayo pa ay may utang na loob sa mga putang inang mga politiko sa atin eh. Niluloko talaga tayo. Namumuhay pa kasi sa nakaraan itong buang ng mga politiko eh. Yan yung totoo dyan eh. Panahonan ng social media ngayon eh. Itong mga politiko kasi pira-pira eh. Negosyo kasi yung politics. Manalo or matalo, panalo yung mga politiko. Bakit? Yung mga nagbibigay sa kanila, yung sa mga corruptions, ganun. Tapos kumikita sila doon sa mga mga oligarch, mga illegal, ganun. At saka hindi naman nila gagastusin lahat 'yan. Kung baka karampot lang gagastusin nila yung sobra sa kalahati diyan sa bulsa nila. Kung kaya panalo at matalo, panalo yung bulsa ng politiko. Yun yung totoo diyan. Kaya sinabi ko panalo yung mga politiko eh. Yan yung totoo. Morning.